Ulul, huwag mo kaming gaguhin. Maghanap ka ng gagaguhin mo, yung mga DDS na tanga at bobo, yun ang gaguhin mo, ha? Huwag kami, ha? Sasabihin mo pa, health is wealth. Baka corruption is wealth. Tangina ka. Harapin mo yung kaso mo. Nanggagalaiti si nanay, sa galit niya kay Senator Bongo. Ewan ko ba kung saan galing, lupalop to galing to si nanay. Nay, saan ka ba bundok galing? Mukhang kabababa mo lang yata at mukhang hindi mo alam ang tunay na nangyayari sa bansang Pilipinas. Hoy, Bongo! Tangina ka. Huwag kang sinungaling na hayop ka. Tanginan to, 2 days ago, nakakanyo lang hayop na to, walang karayom. Basta iplinaster lang yung kanyula sa kanyang braso. Huwag mo kaming gaguhin, Pagkatapos ngayon, 6 hours ago, malasakit, malasakit ka pang gago ka sa pagpapasalamin ng matatanda. Ulul, huwag mo kaming gaguhin. Maghanap ka ng gagaguhin mo, yung mga DDS na tanga at bobo, yun ang gaguhin mo, Huwag kami, Sasabihin mo pa, health is wealth. Baka corruption is wealth. Tangina ka. Harapin mo yung kaso mo. Tanginan to, lahat na lamang ng Pilipino gusto gaguhin. Ang dami mong atraso, gago. Kung di ko pa alam, yung mga ospital dito sa amin, pinasok mo. No? Marami kang gustong gawing pakana dito, wala lang kumagat sa'yo. Oy, for your information, isa ito sa nirecruit para lang maggawa ng samahan ng mga asawa ng OFW para maperahan nyo. Hindi ako pumayag dahil alam ko ikaw pala ang may proyekto nun, katangahan mo. Mamimigay ka pa kunyari ng health card, nagago ka at gusto mo gawing parang bangko, magdi-deposit yung mga asa-asawa ng OFW at sasabihin mo, confine now, pay later. Ulul! Walang sakit yung mga tao para hamunin mo ng ganyang patakaran. Tangina mo ka, demonyo ka, hahudas ka talaga. Hindi lang sa flood control project ka may ghost project. Tangina ka, pati mga clinic mo, puro ghost. Demonyo to, mga investigador, imbestigahan nyo talaga to si Bongo. Dahil ito, laking kasinungalingan ng putang nan to Pati malulusog na tao, ginagamit ng hayop na to May sakit, may walang sakit, malusog, hindi malusog, ginagamit ng putang nan yan para lang magkapera. Demonyo ka, magbayad ka ng iyong mga ninakaw sa amin. Hayop ka. Tanginan to, mag-iinartek ang gago ka. 2 days ago, nakakanyula, nakaplaster lang. Ngayon, sa pagpapasalamin naman, 6 hours ago, saan ko nakakita ng may sakit na 2 araw lang Naggayayabang na, Huwag mo kami gaguhin, tangina ka, Imbestigahan nyo to. Ombudsman Boying, DILG, John Vic, at yung mga taga-NBI, imbestigahan nyo yung hype na yan. Sinungaling talaga yan. Tangina ka, kurap ka talagang hayop ka. Bilyon ang nananakaw mo. Tangina ka. Sinama mo pa pati pamilya mo sa pagnanakaw. Paka-demonyo mo talaga. Tangina mo. Sige. Kawawa naman to. Kaninong nanay to? Pakitado naman kasi nagkakalat sa social media, walang alam ko hindi. Ay, Diyos ko Lord, magkaiba ang bobo sa tanga Pero mukhang pinagsama ng isang alipuris na mga bayaran, mga vlogger-vloggeran tong nanay na to. Hindi mo ba alam na ang daming nagawa ni Senator Bongo? Kung hindi sa health, sa sports, ang dami na nagawa ni Senator Bongo. Lalong-lalo na dyan sa Malasakit Center, sa Super Health Center, at yung mga tulong niya sa sambayan ng Pilipino, lalong-lalo na yung pag-iikot sa buong Pilipinas. Ikaw, Nay, may nakita ka bang senador na kung saan mayroong mga sakuna, kalamidad, nandun agad? Wala kang ibang makikita. Tanging si BP Sara at si Senator Bongo lang ang madalas nating nakikita. Tapos ngayon nagtatawag ka pa na imbestigahan ni Boy Remulla sa Ombudsman at ni John Vic Remulla ng DILG at NBI. Sure ka, Nay? Yung mga tinatawag mo, mga aliporis yan ni Bangag. Walang ibang ginagawa kundi bendalo.
Grabe, wagas pa kung magmura ha. Grabe tong nanay na to. Parang sinadiba ng ilang espiritu ng kadiliman. Ha? Before ka magngaw-ngawnay, mag-review ka muna, magbasa ka. Ha? Huwag mo basahin yung mga aliporis ninyong mga bayaran na yung mga pinapakalat, mali-mali. Doon ka mag-google ka, mag-research ka. Ha? Ito, hindi mo alam to, ha? Tanging si Senator Bongo lamang ang laging may boses pagdating diyan sa healthcare ng ating mga mamamayang Pilipino. Isinusulong lagi ng Senator Bongo na dapat prioridad ang kalusugan ng mamamayang Pilipino. Kita nyo yung guarantee letter? Ha? Nabalita nga yan na hininto na, especially diyan sa mga private hospital, na ayaw nang tanggapin yung mga guarantee letter na kung saan malaking tulong yun para sana mabawasan or mazero yung mga bili ng ating mga kabayan na confirm, na admit. Hindi mo alam yun? Si Senator Bongo ang bukod tanging nakikipaglaban dyan na prioridad yung budget dyan na dapat sanay tanggapin yung mga guarantee letter kasi nga, yun naman talaga ang mandato ng Department of Health. Yun din naman ang talaga ang isinusulong ni Senator Bongo. Kaya nga, siya yung Committee on Health nung nakaraang taon. Lahat na para sa mamayang Pilipino, in-apply ni Senator Bongo. Kita mo, nagsitayuan lahat yung mga super health center. Yung malasakit center, ilang malasakit center na ba sa buong Pilipinas na hindi mo alam yan? O magtanong ka sa kapitbahay mo. Ang hirap kasi pag yung taong nabayaran ba, no? Hindi ka magdangangaw ng ganyan. Kini-question mo pa na nagkunwaring nasakit or na nagkasakit si Senator Bongo. Bakit? Ano akala mo kay Senator Bongo robot? Ha? O ano ngayon kung ilang araw lang okay na siya? Kikwistionin mo pa, ano bang gusto mo? Habang buhay, magkasakit, ma-admit. Wow! Nay ha! Nahalata namin na parang pinaghalo mo talaga yung katangahan mo at yung pagkakabobo mo. Nakakatawa, nakakagigil ka na sa totoo lang. Pakitado po yung nanay ninyo kung sino man yung pamilya nito. Nakakaya, nagwawala. No? Hindi alam kung ano talagang nangyayari sa bansang Pilipinas at i-question mo pa yung mga anomalya, yung sabi mo, corruption is wealth. Wow! Itanong mo sa presidente mo. Itanong mo dyan sa mga inangaan mo, mga alipores, ng isang bangag, na pagkadami, pagkalaki-laki ng trilyon ninakaw nila sa anomalyang flood control projects. Pero bakit dito mo, pagbibintangan si Senator Bongo? Alam naman natin na mga bayan, na ang nakaupo ngayon dyan, lalong-lalo na sa ombudsman, ay alipores ng administrasyon. O baka nga, nakikinig ito si nanay doon sa isa pang asong bawawaw na si Triniling, na walang ibang ginawa din kung hindi gipitin lahat ang mga kalyado ng mga Duterte. Nay, magbago ka ng ugali mo, Nay. Nakakahiya ka, matanda ka pa naman, no? Kung saan ka tumanday, wala ka pinagkatandaan. May mga apo ka siguro. Yun ba yung klaseng isang lola na nakikipaglaban sa kamalian? Magbasa ka, Nay. I-review mo. Sa bagay, paano magbabasa? Yung utak, doon na talaga yan sa mga bangag. Kasi nga, bayaran. Hindi ka magnangaw ng ganyan kung hindi ka binayaran. Kailanman, lahat ng sinabi mo ay walang katotohanan. Kahit mag-review ka, basahin mo, o mag-research ka, ang tanging isinusulong at pinaglalaban si Senator Bongo, naaayon sa ikabubuti ng sambayan ng Pilipino. Malapit si Senator Bongo sa mga senior citizen. Kasi si Senator Bongo, napaka-genuine, organic, magtrabaho, na pag siya po ang nagsalita, talagang ginagawa niya yan. Yan po ang naipamana ng ang ating former President Rodrigo Roa Duterte. Na kailanman, pag mayroon kang plano, pag ikaw ay naging senador, naging politiko, laging uunahin ang kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Kung gigil ka na, mas gigil kami sa iyo.
Sa totoo lang, wala kang kwentang nanay. O dapat sana ikaw ay respetuhin, pero dahil sa ginagawa mong paninira na wala namang saysay, no? Talagang magkaparehas kayo ng dugo ng iyong mga amo na walang kwenta, puro nakaw, trilyon na. Imagine mo, isinusulong ni Senator Bongo na isauli ang 60 billion na ninakaw. O nakaw naman talagang tawag doon kasi nga, kaya yan yun. O pinag-utusan ng presidente na isauli nyo yung pera na kinuha nyo sa PhilHealth. Kasi tama si Senator Bongo. Na dapat sana yung excess funds o revenue ng PhilHealth ay dapat sa PhilHealth lang yun. Wala nang ibang panggagamitan doon. Reserve funds yun. Kasi isa yan sa pinaglalaban ng Universal Healthcare Law na walang gagalaw dapat sa excess funds ng PhilHealth. Naiintindihan mo ba yun, Nay? O talagang bangag ka na din?